Objections. The chair hearing no objections on a unanimous vote, the Honorable Pastor Kibuloy is cited for contempt. Tuloy Objections. The chair hearing no objections on a unanimous vote, the Honorable Pastor Kibuloy is cited for contempt. tuluyan nang na-cite in contempt si Apollo Kibuloy dahil sa pagtangging dumalo sa ginagawang pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises sa panukalang pawalang bisa ang prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI. Ayon sa chairperson ng komite na si Parañaque Representative Gus Tambunting, 3 beses nang pinadalhan ng imbitasyon ang religious leader. Nagpadala na rin ang Kamara ng Sabina kay Kibuloy. Kaalinsabay nito, inaatasan na rin ang House Sergeant at Arms na makipag-coordinate sa law enforcement agencies upang madala si Kibuloy sa House premises. Iginigiit ng abogado ni Kibuloy na bilang honorary chairperson ng SMNI, wala na itong kinalaman sa daily operations ng estasyon. Gayunman, ayon sa ilang mambabatas, may mga tanong na hindi nasasagot ng mga kinatawan at opisyal ng SMNI sa pagdinig. The fact that he has not been appearing in these hearings in this committee just shows that he has no respect for this committee. It just shows that he acts like God. He acts with impunity. He takes this hearing for granted. Ipinagwawalang balahala niya, importante ho siya dito. Hindi naman nagustuhan ni House Deputy Speaker, Quezon 2nd District Representative David J.J. Suarez, ang paghingi ng abogado ni Kibuloy ng listahan ng itatanong sa kanya kung sakaling dadalo ito sa pagdinig ng komite. That is why precisely we are asking for a general, not a detailed line of questioning, but just the general questions under Ermita, Your Honor. There are other officials of Suarasug and SMNI who are here, Your Honor. If we allow this, therefore, anytime in the future, when a resource person does not feel the need to present himself, magpapadala na lang ako ng tagapagsalita ko. I-submit nyo na lang muna yung mga tanong ninyo, i-review ko, tapos saka tayo bumalik sa usapan. That's a very dangerous precedent to set, Mr. Chair. Because once we allow that, therefore all committees will allow that. Aprobado na ng komite ang panukalang pawalang bisa ang prangkisa ng SMNI. Samantala, plano namang maghain ng mosyon ng isang kongresista upang imbitahan sa pagdinig ng komite si dating Pangulong Rodrigo Duterte na itinalaga bilang administrator ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC na pinamumunuan ni Kibuloy. Itinuturing na investor sa SMNI ang KOJC ayon sa abogado ng network. The appointment was made by the current executive pastor and the board of administrators that in case something might happen, the former president of PRRD will be able to manage the properties of the KOJC. In a proper time, Mr. Chair, I will also move to invite then former President Duterte kasi siya yung in-involve as of pinasahan ng property. Ayon naman kay Attorney Topacio, nasa Pilipinas pa rin si Kibuloy. Sa gitna ito ng kinakaharap nitong mga kaso sa Estados Unidos. Nasa ilalim din si Kibuloy ng US Federal Bureau of Investigation wanted list dahil sa umano'y pakikipagsabuatan sa sex trafficking, gayon din sa pagpupuslit ng maraming pera at iba pang mga paglabag sa batas ng Amerika. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos sa naming sandigan, serbisyo publiko ang